Nasa Japan pa rin ako at titikim tayo ng Japanese convenience store food part 2. Hulaan nyo guys kung nasan ako. Walang-wala na ito sa Pilipinas, promise. Hindi talaga pwedeng wala akong mabili tuwing pupunta ako dito sa Family Mart. Tignan nyo naman, parang lahat gusto mong itry, di ba? Guys, may nakita ko. Parang may ganito ako. Okay pa ba to? Parang panis na. Add to cart. Guys, mukhang masarap to. Oh. Add to cart natin to. Guys, nakita ko kanina daming Japanese na kumakain nito. So, add to cart natin to. Guys, parang masarap din to. Oh. Pamichiki. Add to cart. Tikman na natin! Una natin titikman na itong mukhang baya. Bakit kaya ganito kulay niya? Ito yung amoy niya, amoy mani. Unang kagat. Masarap siya pero lasa sa mani. Oo eh. Masarap siya. Sarap siya. 7 out of 10 to. Next natin tong pamichiki. Tignan nyo guys, grabe. Walang buto to ah. The best! Pupunta talaga ako ng Japan para lang dito. Buhay ko out of 10 to guys. Next, mag-drinks muna tayo. Sarap. Wala akong masabi. Ang sarap niya. 10 out of 10 to sa akin. Ang daming Japanese na kumakain nito kanina. So, try na natin kung masarap ba talaga. Simpleng natikman. Para siya marshmallow. Ayos din yan. Masarap siya pero medyo matamis siya. Mahilig sa matamis. Sarap! Okay. Next natin itong palaging kinakain ni Honey Bunch. So para siyang pandesal na may feeling sa loob. Dami pala niya. May laman siya guys. You know? Masarap siya pero wala siyang lasa. O yan naman, magko-comment na naman masarap pero walang lasa eh. I'll give it 7 out of 10. Next natin tong parang mushroom na parang chocolate din. Next natin tong Ganito yung itsura niya. Okay talaga. Masarap to guys, 9 out of 10. Okay guys, last natin tong soy sauce flavored moisturized crackers. So lasa siyang toyo. Tikman na natin. Amoy singit. So ganito yung itsura niya. nga, may singit. Wag nyo try guys. 1 out of 10 lang to. So yun lang naman guys, no? Kung gusto nyo ng part 3, mag-comment lang kayo dyan. And malapit na kami umuwi sa Pilipinas. Bye-bye! Balita ko, dyan nagtatrabaho yung dati kong asawa. Siguraduhin yung masisisante nyo yan. Dahil ayaw ko ng peste sa kumpanya ng asawa ko. Naintindihan? Susan, alam mo, feel ko talaga mapapromote na ako anytime. Kasi sabi ng manager namin, isa ako sa pinakamagaling sa amin. Ngayon pa lang, congrats na kita. Simula pa lang, alam ko naman na kaya mo. Alam mo, okay din pala na hiniwalay na ako ng asawa ko. At least ngayon, alam ko talaga kung anong habol niya sa akin. Yun ay pera. Madami pang ibang babae dyan, ano ka ba? Tsaka ang importante ngayon, nakafocus ka sa pagpapaganda ng buhay nyo. Oh, luto na to. Kain na tayo. Yes po, ma'am. Okay po. Ma'am, i-hold ko po muna kayo ha. Wait for a while. Sino itong tumatawag? Sir Ramon, may bad news po ako sa'yo. Ayaw ka po ng boss namin. Ano? Kaya tatanggalin ka sa trabaho. Anong tanggal na ako sa trabaho, ha? Utos lang po sa amin. Hindi pwede yun! Sorry sir, humanap ka na lang po na ibang trabaho. Bakit puro na lang kamalasan dumadating sa buhay ko? Ay. Si Michael ba yun? Michael! Scarlett, bakit pinauna mo ako umuwi kahapon? Eh di ba palagi tayo sabay umuwi? May ginawa ako. Tsaka baka magselos yung nagbigay ng bulaklak sa'yo. Para ka namang ano dyan? Tsaka alam mo, na-realize ko, hindi ko na pala siya crush. Tara na nga, manood na lang tayo ng movie sa bahay, yung horror. Sige na nga. Michael? Ma? Ano ginagawa mo dito, ha? Get in the car, uuwi na tayo. Di ba sabi ko sa'yo, nababoard ako sa bahay, kaya umalis ako? Michael, siya yung nanay mo. Kilala mo nanay ko? At sino naman tong babaeng kasama mo, ha? Anak! Ano ginagawa mo? Ba't ang kalat ang kwarto mo?
Wow, piliin mo ang Pilipinas? Gusto to na yung piliin mo ang Pilipinas? Proud Filipina kasi ako. Eh di ba sabi mo kanina sa akin, ayaw mo na tumira dito sa Pilipinas kasi sobrang init. Tapos sabi mo sa akin, kapag nakagraduate ka, sa abroad ka natitira. Basta, gagawin ko pa din. Sige, post mo. Ako unang mambabash sa'yo. Napaka-supportive naman ni nanay. Ano yan? Kailan pa lagi sayaw yan? Eh, di ba transition yan? Ah, eto na po kasi uso ngayon, Nay eh. Puro kayo sabay sa uso. Akala nyo maganda. Mukha lang kayo nakakatawa. Basher talaga tong si nanay. Buti pa si Kel, nag-aaral ng mabuti. Hindi yung kung ano-ano ginagawa. Ah, yun pala yun. Patingin nga, anak. Sanananan. Tatak. Ano to, anak? Ah, lyrics po ng Asoka, Nay. Puro kayo Asoka! Sanananan. Ang galing talaga ni nanay. Jari paban. Si Crush ba yun? Magpapapansin nga ako. Ang init sa Pilipinas! Ang init, grabe! So hot in the Philippines! Ba't ayaw pa rin ako pansinin? Wait lang. Hello? Oo, si Vince to. Si Vince, oo, si Vince. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ba't ayaw kong pansinin? Ano ba yan? Vince! Uy, Vince! Vince, na paano ka? Tinamaan ako. Saan? Sa'yo. Nakikiramay po ako sa pagkawala ng asawa niyo. Masakit para sa amin ang pagkawala niya. Kailan pala namin makukuha yung mga ipapamana niya sa amin? Ipaprocess pa po namin yun, ma'am. I-update na lang po namin kayo. Sige po, attorney. Sakit ng pagkawala niya. Nay, tignan mo, may medal ako. Ano namang paki ko dyan? Di ka ba proud sa akin? Hindi. At wala akong paki sa'yo. Iniwan ka na ng tatay mo, di ba? Kaya pwede ka na umalis dito. Bakit ka ba ganyan sa akin, Nay? Huwag mo nga akong matawag-tawag na nanay dyan. Kadiri. Hindi kita anak. Ang nanay mo, wala na. Malandi kasi. Nay, gutom na ako. Ay, gutom na baby ko. Wait lang, mag-order ako ng steak for you, ha? Yay! Steak, my favorite! Ampun lang pala ako. Nasaan na yung totoo ko, nanay? Tulog sila. Nasaan na yun? Ito ba si nanay? Ay! Sino ba ito tumatawag na to? Muntik na yun. Attorney? Hello, ma'am. May update na po sa ipapamana ng namatay niyo pong asawa. Sige. Punta ka dito sa bahay. Sa wakas, ito na yung araw na pinakahihintay ko. Hoy, ikaw! Pag dumating dito si attorney, magtago ka. Hindi niya pwede malaman na may isa pang anak ang asawa ko. Sige po. Ma'am, nakuha na po namin yung last will and testament ng asawa niyo. Ang nakasulat po dito ay, ang 50% ng kayamanan niya ay mapupunta po sa inyo. Ha? Mali ata yan, attorney. Dapat 100% ang mapupuntang kayamanan niya sa amin. Kami lang ang pamilya niya eh. Bali ma'am, ang nakasulat po kasi dito ay ang isang 50% po ay mapupunta sa isa niyang anak. Ano? Baka yan yung isa naming anak na nawala? Oo, sa amin na lang yan. Ako ang isa pang anak ni Ramon. Tay, ano? I-explain mo na sa akin kung bakit nakaburo si nanay, ha? Bakit ka ba naniniwala dun, ha? Ang totoo mong nanay, busy. Di ba sinabi ko na to sa'yo? Pero, tay! Wala nang pero. Huwag mo akong hintayin magalit, Scarlett. Di mo magugustuhan. Hindi pwedeng hindi si nanay yung nakita ko sa cellphone. Alam na alam ko yung tsura ni nanay. Malalaman ko rin sikreto mo, tay. Oh, Scarlett, aalis ako ulit, ha? Huwag kang pasaway. Nasa yung cellphone ko?
Hello po. Pwede na po maklaim yung 10 million peso na galing sa insurance ng namatay niyo pong asawa. Insurance? Pasaway ka talaga? Pinatay mo ba si nanay, ha? Para makuha yung insurance niya? Hindi mo naiintindihan, anak. Napakahayop mo! Tatawag ako ng pulis! Itigil mo yan, anak! Nay, buhay ka? Oo, anak. Nagtago ako. Pag nagsumbong ka sa pulis, masisira lahat ng plano namin ng tatay mo. Hindi ko maintindihan. Ano nangyayari? Pinatay ko ang kakambal ng nanay mo. Para maniwala sila na siya talaga ang namatay. At makuha natin ng mga pera sa insurance. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Marami akong pangarap, anak. Gusto ko na gumanda yung buhay natin. Naririnig niyo ba yung mga sarili niyo, ha? Hindi ba kayo natatakot sa mga pinaggagawa niyo? Kung yayaman tayo sa maling paraan at sa paraan na magtatago ka sa pulis, Nay, itigil niyo na to, please. Please lang. Nay, kamusta na po kayo ni tatay? Eto anak, okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Eto Nay, malapit na ako matapos ng college. Sana paglabas niyo ni tatay, marami na akong ipon. Huwag kang mag-alala anak, konti panahon na lang. Magkakasama ulit tayo ng tatay mo. See you, Nay. Miss ko na kayo. See you soon, anak. Andito na si nanay! Hi mga anak! Andito na ako! Nay, man po kayo pasalubong sa amin? Siyempre naman, may mga pasalubong ako sa inyo. Okay, ang una natin ay si Brianna dahil masipag ka mag-aral at top student ka sa school. Bagong cellphone para sa'yo. Thank you po, Nay! Promise mas lalo ko pong gagalingan sa school. Oh, eto naman ang para sa'yo. Diba mahilig ka sa mga damit? Ingatan mo yan, ha? Gucci yan, Gucci. Hala, thank you, Nay! Solid! Magagamit ko to sa mga pormahan. Salamat po! At syempre, ang pinakapaborito kong anak, si Kyle. Laptop para sa'yo, para makapag-games ka na. Oh, ito. Thank you, Nay! Promise magiging good boy po ako lalo. Salamat po! O, ayan ha, nabigay ko na yung mga pasalubong nyo. O, siya na. Nay, nakalimutan niyo po ata ako. Nasaan po yung pasalubong ko? Ay, wala ka pasalubong. Tanda mo na, di mo na kailangan yun. Mag-aral ka nga na mabuti na maiahon mo kami sa kahirapan. Panganay ka pa man din, wala kang silbi. Gusto mo pa ng pasalubong? Pabigat ka lang naman dito sa bahay. Maglinis ka na nga. Trigger warning, kung takot kayo sa tahi, huwag niyong papanoorin to. So may nag-comment, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na Happy New Year everyone! Tapos na yung 2024. So, answering the question, ano po yung nasa labi niyo? Tinahi po yung labi ko. Ang ginawa pong surgery sa akin is lip reduction surgery. So, pang 5 araw na to guys, and as you can see, hindi ko na ilalapit kasi baka matakot talaga kayo. Bakit ako nagpa-lip reduction surgery? First of all, siguro lahat naman tayo may insecurity. And kung di nyo napapansin, malaki talaga naturally yung labi ko. Mas malaki yung sa taas compare sa baba. So, hindi siya proportion. Actually, dapat hindi ko na siya itutuloy. Pero may isang bagay kung bakit ko siya tinuloy. And yung number 2 reason ko is palagi ko siyang nakakagat whenever na kumakain ako. So, dahil nga malaki yung labi ko, marami laman sa loob. So, kapag ngumunguya ako, nakakain ko siya. Ang tendency, hindi nawawala yung singaw ko. And lumalaki yung singaw ko kasi palagi ko siyang nakakagat. Imagine, hindi lang isa, hindi lang dalawa ko siya beses nakakagat, kundi siguro mga 5. Ganun kalala. So, dugong-dugo talaga. Kaya tinuloy ko na rin siya para finally mabawasan na yung laman niya sa loob at sana hindi ko na siya makagat in the future. Pero syempre, para mas maging confident na rin ako sa mga pictures. Kung nagtataka kayo kung bakit after Pasko or December 26 ako nagpa-surgery, is yun yung earliest na appointment na pwede yung doctor ko. And yun na yung ginrab ko since kailangan kong gumaling before ako bumalik sa school. Kasi di naman ako pwedeng bumalik sa school na nang ganito yung sitwasyon ng bibig ko. Paano ako magre-report, diba? Ito na ata yung sinasabi nilang New Year, New Me. So yun lang naman guys. Again, happy New Year. Wishing you all the best in 2025. Babalik na ako sa content ko. Promise, pag gumaling na talaga to. Bye-bye.